Happy morning and welcome to our Adventist Med Facebook Live. It's Friday na naman mga kaibigan. So pag Friday, it is a frown-free Friday. So ang makakasama po natin ngayon ay walang iba kundi ang Head Chaplain ng Adventist Medical Center Manila, walang iba kundi si Pastor Jay Fajardo. Good morning, Pastor. Magandang umaga, Sir Kyle. Yes. At nalulugod akong muli kay makasama at ang ating mga taga-subaybay. Yes, Pastor. Ako din po, Pastor. At actually, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Biyernes ay about sa happiness and joy. Ano ba ang pagkakaiba ng happiness at joy? So, Pastor, mukhang napakaganda ng ating topiko ngayong araw na ito. So, bago po tayo mag-umpisa po siguro, Pastor, manalangin po muna siguro tayo. Sige. Our Almighty Heavenly Father in Heaven, Lord, we would like to thank you for another day, another day of celebration that of your goodness. Father, we thank you for your protection and guidance for the whole week that we have. Father, as we go on with our program this morning, may you continue to guide us and bless us also with the viewers, Father. In Christ's loving name I pray. Amen. Amen. Yes, Pastor. So mga kaibigan, ano ba ang pagkakaiba ng happiness at joy? Yan ay pangungunahan ni Pastor Jay Fajardo ngayong araw na ito. Alright, so Pastor. Alam mo, Sir Kyle, Yes. ang daming mga tao ang nalilito. Oo nga po eh. Ang akala nila magkapareho yung happiness at saka yung joy. Na sa ating pagkakasalin dito, ang happiness ay kaligayahan. Yes. At ang joy ay kagalakan. Mhm. Pero kung ating pag-aaralan, maging sa mga literatura at maging sa pag-aaral sa banal na kasulatan, magiging maliwanag na may pagkakaiba ang dalawang salitang ito. Mhm. Ating ituloy, Sir Cart? Yes po. Okay. Masasabi po natin na parehong ang joy at happiness, ang kaligayahan at kagalakan ay parehong positibo at mainam o magandang mga emosyon. Masasabi rin natin na ang isang taong nakararanas ng happiness and joy ay nakakadama ng satisfaction. At ang mga bagay na ito, ang mga damdamin na ito ay may mga kadahilanan, may mga likas o mga maipapaliwanag natin na mga masasabi nating pagkakaiba. Mhm. At atin nga sasabihin dito na ang happiness ay simply isang estado o state ng pagiging masaya. Oh, ganun pala yun. Ang happiness ay resulta ng isang bagay na nasa labas ng isang tao. Yes. So in other words, happiness is something that is brought by the external environment. Okay? At masasabi natin na yung network o pakikipag-ugnay ng isang tao sa kanyang kapwa ay malaki ang kaugnayan sa kaligayahan. Yes. At sinasabi rin natin na ang kaligayahan ay merong masasabi nating kaugnayan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama, kapitbahay. In other words, sa pakikipagkapwa-tao. So, happiness has to do with the external environment, kung ano ang nangyayari sa ating Labas. pakikipag-ugnay. Okay. Okay? Ito pa ang sinasabi po sa atin. Ang happiness ay maaaring madalian lamang, momentarily, as it is a result of short-term contentment. But joy, being related to the inner self, is long-lasting. Yes. Ito po, pag sinabing happiness, pansamantala, pangmadalian, epekto ng magandang karanasan or external environment. Kung ano po yung magandang nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, pwede tayong maging masaya o maligaya. So, pero ito ay pang-samantala. Pero pag pinag-usapan natin ang joy, ito ay related na sa ating pangloob Yes. na pagkatao, inner self. Kaya nga ito po ay long-lasting. Yes. Kung kaya masasabi natin,
yung happiness nakakapagbigay ng katuwaan sa tao, samantalang ang joy nakakapagbigay ng malalim na damdamin Amin. sa puso at sa kaisipan ng isang tao na nagbibigay ng talagang malalim na kakontentuhan sa kanyang puso. So initially, Sir Kyle, yan yung nagiging description o pagkakaiba ng happiness at joy. So Pastor, ayun nga po no, sa pinag-uusapan natin ngayon. So mga kaibigan, ayun pala ang ating, yun pala ang description ng happiness compare sa joy. So Pastor, di ba, kung yung happiness is parang pansamantalang enjoyment ba? Or Pansamantalang estado ng kaligayahan. yes, kaligayahan. And then yung joy is pangkalooban na Yung happiness, yes. resulta ng ating satisfying na nakikitang nangyayari sa external. Yes, tama po. Pero yung joy, sir, ay galing sa loob. Loob. Okay. So, ito yung tumatagal. Mhm. Ito yung long-lasting. Yes. Kaya ang sabi sa atin, sa ating pong pinag-aaralan, happiness comes from outside, Outside. while joy comes from Inside. within Yes. or inside. And with the attitude of joy, the person is in a state of grace. Ito yung maganda. Mhm. Yung makalagay tayo sa estado ng grace. At ang joy ay tinatawag na a continuous state of happiness. Wow. Dire-diretso na katatayuan o karanasan ng kaligayahan at positibong emosyon. Hindi ito pangmadalian na kagaya ng happiness Yes. o kaligayahan. Yon. Nakakabulo lang magsalita ng pangmadalian. Alright. So, ito yung ating mga sinisikap na ipakitang pagkakaiba. Later, makikita po natin yung mas konkretong mga bagay. And so we say, joy comes from the inner self of the person and is connecting with the source of life within you. Napakalalim po nito. Madali ang maging maligaya. Yes, totoo po yan, Pastor. Pero hindi basta-basta ang magkaroon ng kagalakan. Madali ang maging happy. Bigyan ko lang ikaw, Sir Kyle, ng vegetarian burger. Madali kang maging happy. In a short term. Pero pag ubus na, Wala na. and hindi na kita uli nabigyan sa mga dumarating na panahon, malulungkot ka na kasi hindi mo na nakukuha yung iyong vegetarian burger. Yes. Pero yung joy o kagalakan, with or without that burger, that Masaya ka. joy can be inside still. Ano ho? Kaya it is caused by something really exceptional and satisfying. The source of joy is something or someone greatly appreciated or valued. Yes. Kaya ang sabi, it is not only about oneself, but also about contentment of those people whom you value the most. So, alam nyo, may mga tao na, halimbawa, may nakita kang isang nangangailangan. Ikaw meron. Yes. Pero nag-decide kang i-share sa kanya. Totoo. Kahit to your deprivation. Walang-wala ka. Wala ka na, pero binigay mo pa. Yes. Pero, yung makita mo sila na masaya, kahit nadideprive ka, nakararanas ka, hindi na kasiyahan lang na normal, Yes. kundi kagalakan. Kahit may deprivation, nakararanas ka ng kagalakan or joy deep within because what you did, what's happening is more important than anything else, yes. than the external. Okay? So, Sir Kyle, Yes, Pastor. ating tatahakin po ang ilan sa mga, papunta po tayo sa mga pag-conclude ng mga bagay at ilustrasyon. So, meron lamang po tayong 5 punto dito. Ang sabi natin sa una, in a nutshell, the difference between happiness and joy can be put as follows. 1, happiness is caused by luck. Luck. Mga
pagkakataon, circumstances, Yes. good fortune, and other worldly pleasures. Yes. External. Whereas, joy is caused by overall happiness and soul-satisfying incidents. Malalim po ito. So Pastor, siguro bago natin magpatuloy sa ating sunod na mga punto about sa happiness and joy, nais ko lang po batiin ang ating mga viewers ngayong araw na ito. Nandito po nanonood sa atin si Mr. Richard Juan Chan is watching with us. And also Miss Edna Duwat, happy blessed Thursday. Ma'am, Friday po to both of us daw po, Pastor. Hello Ay. po, good morning. And nandito rin po si Miss Lizzie Kalayag. Hi, Sir Jay. My happiness is watching you now and my joy is having an opportunity to meet and be your student. Regards po, watching from Canada. Wow! Hi, Lizzie! Grabe. So, Pastor, nandito pa rin po si Miss Pinina Mariano Vega Fria. May this day bring you nothing but the truest and purest and purest from of joy. Good morning, Pastor Jay and Sir Kyle. Good morning din po, Ma'am Panina. All right. Sige po, Pastor. So itutuloy po natin yung ating second point. Happiness is more momentary as it is Yes. a result of short-term contentment. Kagaya po ng binanggit ko, mga kaibigan, yung happiness, mangyayari yan at a moment. Pero pagkatapos, wala na. Parang ganito. Masaya ka. So, nagkaroon ka ng party. Nag-celebrate. That's happiness. Yes. Pagkatapos ng party, Wala na. kung hindi malalim at hindi talaga joy yung iyong naranasan, tapos na. Tapos na. Malungkot ka na. Kasi ang kasunod, maglilinis ka na at magliligpit ng mga Magliligpit ng pinaghandaan. Yes. Alright? At pagkatapos, pwedeng meron kang guest na hindi ka natuwa or whatever. So, that happiness is momentary. Pagkatapos ng occasion o magandang kaganapan, tapos na. Tapos na. Pero ito pwedeng magkaroon ng pagkakaiba. Yes. Kapag kaya na joy, tuwing babalikan mo yung alaala na nakasama mo yung mga taong significant sa'yo, nalulugod ka. Pa rin. That's not simply happiness. That is joy. That's from within. Hindi po siya occasioned lang ng mga pangmadaliang kaganapan. Kaya po, pupunta tayo sa pangatlong punto, happiness merely pleases a person, while joy warms the person's heart. Kaya po, malalim na lang ito. Yes. But as we go deeper, it will come clearer to you. Number 4, happiness mostly comes from outside things. And it is gained by observing or doing a particular thing. On the other hand, joy lies within a person. Ayan. So makikita po natin ang pagkakaiba nito. At ito pong panglimang reflection na aking idinagdag to illustrate. We find many celebrating when things are doing well. Pag magandang pangyayari, nagse-celebrate tayo, that's happiness. Pero ang sabi po natin dito, but there are those who deep in their hearts, they can remain calm, assured, and grateful, and can even sing while going through tough times. Kahit na dumadaan sila sa mga challenges, mahihirap na sitwasyon, ang tawag ng marami ay pagsubok sa buhay, kaya pa rin nilang maging kalmado. Nagagawa nilang manatiling klaro sa kanilang kaisipan at damdamin na ang kanilang pinagdaraanan kaya nilang lakbayin. At nananatili silang mapagpasalamat at kaya pa ng ibang umawit kahit na mahirap ang kanilang sitwasyon. That is joy. So, it's not dependent on the external factors. It is settled and comes deep inside or within the person. So, in other words, ang ating po sinasabi, mga minamahal naming mga kaibigan
at sa lahat po ng taga-subaybay natin dito sa FB Live ng Adventist Med. Ang happiness, madaling makuha. Yes. Pero, Enjoy. pangsamantala lamang. Dependent siya sa magagandang bagay at kanais-nais na nangyayari sa ating kapaligiran. Pero pag nawala na, totoo, pansamantala at maaaring maging malungkot ka na uli. Subalit ang joy, hindi maaagaw ng sino paman. Ang joy ay nasa kaibuturan ng puso ng tao. Regardless of external circumstances, joy will manifest. As I've said, may mga tao po kahit dumaan ng problema, sitwasyon, pandemya, Totoo. kaya pa nilang manatiling positibo. Yes. Kaya nilang manatiling mapagpasalamat dahil hindi sila nakokontrol ng externalities. That is joy. So Pastor, tanong ko lang po, no, is it related to the mindset of the people na ay kumbaga lalo na ngayong pandemya na ito. So lahat po mostly na mga tao is problemado kasi ano po ang gagawin nila? Mabubuhay pa ba kami for a few months? Mga ganong mindset po ng tao. Pero ang tanong ko po, Pastor, paano po kaya nila yun na ma-overcome sa sarili nila na dapat panatili lang silang masaya kahit ganito? So mga ganong bagay po ba, Pastor? Naku, napakaganda ng tanong ng ating host. Paano ba natin ito maia-apply? Yes. Kumbaga, sa sitwasyon natin na marami tayong kinakaharap. Di ba? Kinakaharap natin ito mga realities ng buhay. Yes. First off, hindi ko po sinasabi na i-deny nyo ang reality. Yes. We need to acknowledge realities as they are. Mahirap ang buhay, i-acknowledge natin mahirap ang buhay. Na-deprive kang lumabas, na-deprive kang gumawa nito dahil sa sitwasyon, i-acknowledge mo. Kailangan i-acknowledge natin yon. Hindi natin tatabunan o babaliwalain ang mga realities. Pero, sa pag-acknowledge natin ang mga tao na may positibong kaisipan, ang mga taong may positibong kaisipan, kanilang tinitingnan ang sitwasyon na hindi siyang magkokontrol ng kanilang buhay. Yes. Sa halip, kung ano man ang sitwasyon, gagawa nila ng paraan para magawa pa rin nila ang pinakamainam, pinakamabuti, at pinakaproduktibong gawain sa kabila ng limitasyon o kakulangan ng pagkakataon. Yes. So ngayon, ang ibig sabihin, mindset. Mindset. At ang mindset na ito ay kaakibat ng kaligayahan. Yes. Kasi samantalang nagiging productive ka naman bilang isang tao at klaro ka sa ginagawa mo at mental state mo, ikaw yung taong hindi na pangungunahan ng mga sitwasyon. Yes. At kaya mong magkaroon ng kagalakan dahil ang kagalakan ay nasa loob, hindi dinidikta ng nasa labas. Yes. Totoo ba yun, Pastor? Okay? Yes, Pastor. Totoo ngayon mga sinasabi niyo, no? Kasi ngayon po yung mga tao ngayon, mostly sa mga media, like they are posting or they are sharing that they are problematic talaga. Na, kumbaga, sa part ko, na gusto ko silang sabihan na you have to acknowledge what is the reality, kumbaga, i-accept, and be happy. And then, most important is you have to pray always to God. That's right. That's Kasi, right. siya lang naman ang lahat na makapag-provide ng ano kasi walang imposible sa Panginoon. So, ayun po, Pastor. Alright. So, ang maganda po na ina-acknowledge natin yung reality, yung kasi yung nakapagsasabi sa atin na itong reality, hindi ito mababago, so kinakailangan maging creative ako. Yes, totoo po. Kasi habang dinideny natin yung reality, hindi tayo nagiging creative. Kasi ayaw nating tumugon sang-ayon sa mga katotohanan. Totoo po. So, when we are confronted by reality, and it creates limitation in us, sasabihin natin sa ating sarili, I have to do it differently. So, doon lumalabas yung pagiging creative ng tao dahil sa loob niya,
hindi niya pinahihintulutang kontrolin siya Opo. ng mga pagkakataon. So, ang sabi nga natin dito, Sir Kyle, kapag ka, ang sabi natin dito, when people go through circumstances in their lives, and they can manage to stay calm, they retain that assurance in their hearts that they can make it, and are grateful about life and of many things. Joy yan. Totoo po. Joy. Hindi nakadepende sa external forces, kundi settled siya at galing sa loob. Kung kaya nga, kung atin pong bibigyan ng paghahambing, eto Sir Kyle, at sa atin pong mga kaibigan sumusubaybay, tingnan po natin ang paghahambing, ang happiness at joy. Ang happiness, ang contributing factor o ang pinanggagalingan external. Pero yung joy, internal. Sa loob. Yung happiness, temporary. Yes. Yung joy, permanent. Yung happiness, by chance. Yung isa, by choice. Iyon ang maganda. Kasi, ang tunay na karanasan na nananagumpay ay pinipili mo ang magtagumpay. Yes. So, it's a choice. Ang happiness, it's, kumbaga, regulated or controlled by circumstances. Yes. Sa joy, it's governed or led by Christ, who is the true source of joy. Kaya po dito pumapasok yung ating spirituality, pagpili pa rin po ang makapagbibigay ng kagalakan. Okay? Yes, Pastor. So atin pong titingnan. I have something here for you, which would be which would encapsulate things. Ang sabi po natin, joy is a gift and should never be mistaken to be a result of human effort, creativity, and determination. Yes. So happiness, it can happen anytime. Happiness, it can happen anytime. You can manufacture your own happiness. But joy, let me say, this is more of a gift. Maraming taong masaya, pero walang kagalakan. Yes. Maraming taong masaya, pero walang kakontentuhan. Maraming taong masaya, pero empty pa rin ang puso. Why? They are missing out this gift. And this gift is joy. So, atin pong tunghayan at sana maging makabuluhan at makarating po sa ating mga taga-subaybay, sa inyong mga mahal naming kaibigan, ang mga bagay na ito. Yes. Ano po? Atin pong tingnan din na ang joy ay isang positibo o cheerful na pananaw o outlook ng isang tao na nakaranas ng pagkatawag ng Diyos. Kung ano man ang pagkakilala nyo sa Diyos. You know, because joy is something that humanity cannot create for themselves. Joy, as I've mentioned, is a gift. Happiness, it can happen anytime you want. You can create it. But it's temporary. Yes. But joy is something that is internal. It's a gift. And it stays. Yes. Yan. So, Pastor, ayun nga, no? So, mga kaibigan, napakaganda talaga na ating pinag-uusapan ngayon about joy. So, as you can see sa mga pinaghahambing ni Pastor Jay sa atin about happiness and joy, so ang happiness is only for temporarily, momentarily, and then mangyayari yan at mangyayari kung gusto mo. Pag ang joy is, yun nga Pastor, yung gusto ko dun sa joy na nakakategory dun is choice, about choice. Kasi mga kaibigan, kung pipiliin mo talaga maging masaya kahit walang-wala ka, at isipin mo na si Christ ang always na nagpo-provide ng mga kasiyahan sa ating puso, ay
manatili tayong maging positibo kahit anumang sitwasyon ang nangyari sa ating paligid. Ayun po, Pastor. Pastor, meron po tayo ditong mga viewers na naghabol. So, nandito po si Miss Nenefe Leonardo. Good morning daw po. Good morning po sa inyo. Okay, si Miss Senda Zerudo Makasadya. God bless you all. Hello ma'am, good morning. God bless din po. And then nandito rin po si Miss Amelia Miraflor Garcia. Good day to all. Hello ma'am, happy Friday. And nandito po si Miss Marilyn Makasadya. Happy morning daw po, Pastor. And then Happy morning. may sinasabi po si Ma'am Marilyn po, Pastor. Para sa akin po, being successful is being happy. Totoo po yun, ma'am. Kailangan lang natin maging masaya kung ano man ang meron ka. Yes, totoo po yun. So, Ma'am Marilyn, napaka-ganda po ng sinabi nyo is about contentment. Kung ano po ang meron lang kayo. Kasi kung naghahabol pa kayo ng bagay na hindi naman talaga ninyo ma-achieve or imposibleng ma-achieve is mananatili kang parang, kumbaga, parang gusto mo talaga siya makuha pero hindi mo talaga siya makuha at point of time, hindi ka pa rin masaya. So you have to choose to be happy and kung ano man meron ka. Speaking about contentment, Yes, Pastor. you know, tayo po mga tao, magandang maranasan natin yung contentment, kakontentuhan. Ang ibig sabihin ng contentment is gratefulness. Yes, totoo po. Sa bawat estado, sa bawat pagkakataon, tayo mapagpasalamat. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo nangangarap. Yes. But we are grateful at all stages, in any experience, kasi yun ang bagay na kailangan nating marating na estado para sa malusog na kaisipan, malusog na damdamin, at lumalagong espiritualidad. Ano po? Tama po. Okay, tingnan pa natin. Paano ko po sinabi kanina na kaloob ito o gift? Kasi po nakasulat sa atin sa ating banal na kasulatan o sa Bible. Galatians chapter 5, 22 and 23. Specifically, hinighlight po natin yung joy. But when the Holy Spirit, the Divine Spirit, controls our lives, He will produce this kind of fruit in us. So, gift yan. Kanyang hahayaang magkaroon ng ganitong bunga sa ating buhay kapag ka nagkaroon ng pag-control ang Spirit sa atin. In other words, kakailan ito mangyayari? That is when we receive our Lord God through Jesus Christ. So, ang sabi po, when the Holy Spirit controls our lives, He will produce this kind of fruit in us. Love, joy. So, we cannot produce joy. Yes. We can be happy. But with this thing that lasts, that stays, that is from within us, it is a gift. Yes. And as I've said earlier, ito po ay choice nating mga tao para tayo ay makaranas ng tunay na kagalakan. Yes. Okay? Alright, so Pastor, may babasahin lang po akong mga comments na feeling ko nare-relate sila sa ating discussion ngayong araw na ito. So nandito po sa atin po si Miss Rose Del Rosario. Yes, Pastor, tama ka po. May kontento tayo kung anong meron tayo. And then nandito po, may kasabihan po dito from Miss Pinina Mariano Vegafria. Now ko lang na-realize magkaiba pala ang joy and happiness. Thank you for this substantial lecture. So as a teacher, I assume that these two words are synonymous, but in a biblical perspective, happiness is transient like comforts of life, friends, achievements, but pure joy sustains our souls in seasons of heartache, injustice, and sorrow through this real source, Christ. Napakaganda po ng pagka-express ng hagip ng ating viewer. Ano po? Kaya po, sa bagay na yan, kagaya po ng ating napag-uusapan kanina, ang happiness, madali yang mangyari. Anytime, gawin mo, nandyan yung gusto mo, you can be happy. But to have joy is something that is a gift
from the life giver. Yes. And it's a choice as well. Pinipili po nating magkaroon ng kagalakan. Kagaya nga po na nasabi natin kanina, yung happiness, yan, pwedeng kasama yan, mga achievements, yung mga, kung anong meron ka, ano yung narating mo, external things. Tama po. Anything the world can adorn you. But joy is never conditioned by external factors. It's not even controlled by them. Ayan po ay talagang nasa loob at yung ilustrasyon natin na ating kaninang binigyan ng diin, yung mga taong kaya nilang manatili, maging kalmado, maging positibo, at yung mga taong kaya nilang maging mapagpasalamat. Yes. Iyan ay mga kapahayagan ng joy that is inside of the person. Na kaya niyang harapin o mapanagumpayan anumang mga circumstances na mayroon sa buhay. So, ito po, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi naman po magkaaway ang happiness at joy. Pero ang happiness, temporary. Ang mahigit na mahalaga, yung joy o kagalakan na nananatili sa puso at anuman ang circumstance, hindi nagbabago. Yes. At hindi makukuha ng sino paman sa atin because this is gift bestowed to us by the Creator. Yes. Amen. So, Pastor, yun nga, no? Thank you so much sa ating topic ngayon. At napakaganda at related talaga sa ating mga viewers. Despite of this pandemic, mga kaibigan, we still have to be grateful and to choose the life that the Lord give us and to be thankful to Him. Okay, so Pastor, bago po tayo siguro magtapos, pwede niyo po ba kaming ipanalangin po? Sige po mga kaibigan, tayo po ay dumalangin. Nais namin ikaw pasalamatan, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Sa maraming panahon at karanasan, ikaw ang nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan, maging ng tunay na kagalakan. Nawa ay sumaamin at masumpungan sa aming mga puso ang kagalakan or joy para patuloy kaming manatiling masaya at may kakontentuhan, mapagpasalamat anuman ang nangyayari sa aming karanasan. We want to thank you, Lord, for your goodness. And please bless everyone who's watching this program right now and all those who will be reached by this program. Thank you for listening to us. In Christ's name. Amen. Amen. So yun mga kaibigan, no? At maraming salamat po, Pastor, sa inyong i-share nyo po sa amin ngayon. Salamat din po sa At inyo. bago na naman sa aming natututunan at nalalaman na namin kung ano ang pagkaiba ng happiness at joy. So yun nga po, so may mga gustong tumulong po sa ating kontra COVID sa ating hospital ay narito po ang mga bank accounts. Ayan, kung nakikita nyo po sa screen, meron po kaming BDO, PNB, and Union Bank, and other banks that are available. Alright, so sa mga donors din po natin, nais din po namin magpasalamat po sa inyo, sa inyong generosity na ibinigay nyo po sa aming mga frontliners upang labanan nitong kontra COVID. At ayun nga po, so hanggang sa susunod na episode muli, ito po ay Monday to Friday, 10 a.m. to 11 a.m. At abangan nyo rin po kami sa Adventist World Radio, Luzon, Philippines sa DWBL 1242, 12:30 to 1 p.m. At masasabi lang po namin siguro, Pastor, no? Stay safe, positive, and choose the happiness and the joy that God give to you always. So stay healthy wherever you are. Don't forget, lifestyle is medicine.